Saan mo itinago ang pera, Zara? Huwag mo akong mananay, Sylvia, dahil alam ko ninakaw mo ang sobre sa loob ng bag ko. Wala po akong kinuha, Nay. Parang awa niyo na, iyon pong perang iyon ay pinag-ipunan ko para sa panganganak ko sa susunod na buwan. Pambayad po iyon sa ospital. Sinungaling! Nakita kita kaninang pumasok sa kwarto ni Mama. At isa pa, mas kailangan ni Leah ang perang yan para sa vitamins niya at sa paghahanda sa baby namin. Kazi, asawa mo ako. 8 months na ang tiyan ko. Paano naman kami ng anak mo? Bakit mo siya inuuna? Bakit mo siya dinala rito sa bahay natin? Anak, huwag mo akong dramahan, Zara. Baka nga hindi ko man lang alam kung kanino talaga yan galing. Pero si Leah, sigurado ako. Siya ang magbibigay sa akin ng tunay na tagapagmana, ang anak ng isang mayamang pamilya, hindi tulad mo na isang pulubing ampon na walang dalang kahit anong yaman sa pagsasama natin. I'm sorry, Zara, but Kazi and I are truly in love. He deserves someone who can help him with his career, not a liability like you. Tama na ang daldal. Layas. Hindi namin kailangan ng magnanakaw at pabigat sa pamamahay na ito. Ngayon din, bago pa magdilim ang paningin ko sa iyo. Ang bawat salitang binitawan ni Kazi ay tila mga talim na unti-unting humihiwa sa natitirang piraso ng puso ni Zara. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat. Ang pagiging alila sa sariling pamamahay, ang mga masasakit na salita ni Doña Silvia, at ang panlalamig ng lalaking pinangakuan siya ng habang buhay na pag-ibig. Nanatili siyang tahimik, nanatiling mapagkumbaba dahil sa isang sumpa sa kanyang yumaong ama, isang pagsubok na kailangan niyang lagpasan upang patunayan na karapat-dapat siya sa trono ng Imperyong Montenegro. Ngunit sa gabing ito, ang bigat ng kanyang sinapupunan ay tila dinagdagan ng bigat ng buong mundo. Tinitigan ni Zara ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili, na ngayon ay nakayakap sa baywang ni Leah. Ang babaeng ito ay pumasok sa kanilang buhay bitbit ang mga pekeng alahas at mapanlinlang na ngiti, ngunit sapat na iyon upang bulagin ang isang Kazi na gutom sa kapangyarihan at yaman. Ramdam ni Zara ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang malaking tiyan, pilit na pinapakalma ang sanggol na tila nararamdaman din ang pait ng pagtataksil ng sariling ama. Hindi na naghintay ng kasagutan si Kazi. Mabilis nitong tinungo ang kanilang silid at sa pilitang kinuha ang isang lumang maleta. Marahas nitong binuksan ang cabinet at kinuha ang iilang pirasong damit ni Zara na halos kupas na dahil sa dalas ng paglalaba. Ang bawat hagis ng tela sa sahig ay tila pagtatapon din sa lahat ng alaala at pagsisikap na binuo ni Zara sa loob ng 3 taon. Walang emosyon ang mukha ni Casey. Ang tanging makikita lamang ay ang pagkainip na paalisin ang babaeng itinuturing niyang balakid sa kanyang mabilis na pag-angat sa lipunan. Sa labas ng bahay, ang langit ay tila nakikiramay sa nagbabadyang trahedya. Ang dagundong ng kulog ay nagpapayanig sa mga bintana at ang matatalim na kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na sala. Ngunit mas nakakatakot ang katahimikan ni Doña Silvia na nakatayo lamang sa gilid, hawak ang kanyang rosaryo habang ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Para sa matanda, si Zara ay isa lamang dumi na kailangang walisin upang makapasok ang gintong pagkakataon na dala ni Leah. Hinila ni Kazi si Zara sa braso, walang pakialam kung ang kanyang asawa ay hirap na sa paglalakad.
Ang bawat hakbang patungo sa pintuan ay tila paglapit sa bangin ng kamatayan. Nang marating nila ang threshold ng bahay, isang malakas na hangin ang sumalubong sa kanila. Bitbit ang amoy ng basang lupa at ang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Inihagis ni Kazi ang maleta sa gitna ng patio kung saan ang ulan ay nagsisimula ng bumuhos ng malakas. Sa isang huling pagkakataon, humawak si Zara sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa buhay na nasa loob niya. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang malamig na titig ni Kazi at ang isang marahas na tulak. Ang kawalan ng balanse dahil sa kanyang kalagayan ang nagdulot upang tuluyan siyang bumagsak sa semento. Ang sakit na gumuhit sa kanyang likuran at balakang ay tila isang kuryenteng naghatid ng matinding mensahe. Ang kanyang sanggol ay nasa panganib. Ang tunog ng pagsasara ng pintuan ay mas malakas pa sa kulog na gumigising sa buong subdivision. Doon, sa gitna ng madilim at basang patio, naiwan ang isang babaeng malapit ng magsilang, nakadapa at pilit na kumakapit sa malamig na lupa. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha at sa pagitan ng kanyang mga binti, isang mainit at malapot na likido ang unti-unting umaagos, sumasama sa agos ng tubig na tila isang ilog ng dugo. Sa huling sandali, bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin, napatingin si Zara sa relo sa kanyang bisig. 15 minuto na lamang bago maghating gabi. 15 minuto bago matapos ang 3 taon ng kanyang pagtitiis. Ang huling nakita niya ay ang nakakasilaw na liwanag ng isang sasakyang mabilis na lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang tunog ng gulong na pilit na humihinto sa basang kalsada ay ang huling himig na narinig niya bago ang lahat ay maging ganap na itim. Ang puting kisame ang unang bumati sa lumalabo pang paningin ni Zara. Ang paligid ay nababalot ng amoy ng disinfectant at ang tuyot na lamig ng aircon na tila humahalik sa kanyang balat. Sa kanyang tabi, naririnig niya ang ritmikong tunog ng mga makinang nagbabantay sa kanyang mahinang pulso, isang tunog na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Ngunit sa kabila ng dahan-dahang pagbabalik ng kanyang malay, isang matinding kahungkagan ang naramdaman niya sa kanyang sinapupunan. Agad siyang napabangon, binaliwala ang hapdi ng sariwang tahi sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humaplos sa kanyang tiyan na wala na ang dating umbok. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Ngunit bago pa man siya makasigaw sa takot, isang mainit na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Isang boses, mahinahon at puno ng kapanatagan, ang bumasag sa katahimikan ng silid. Huwag kang matakot, Zara. Ligtas ang iyong anak. Siya ay nasa loob ng incubator ngayon dahil kailangan niya ng karagdagang lakas, ngunit siya ay isang palaban, katulad mo. Ito si Dr. Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalaga na matagal nang hindi nararanasan ni Zara mula sa ibang tao. Ipinaliwanag ng doktor na dinala siya rito ng isang driver na nakakita sa kanya sa tapat ng bahay ni Nakazi. Sa sandaling marinig ni Zara na humihinga ang kanyang sanggol na babae, ang lahat ng pait na naramdaman niya noong gabing iyon ay tila pansamantalang napalitan ng isang banal na pasasalamat. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang malaking orasan sa dingding ng Vigi Fabi IP room ay tumunog. Hudyat na lumampas na ang 12:00 ng hating gabi.
Ang bawat patak ng segundo ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Zara. Tapos na ang 3 taon ng pagtitiis, ang bawat araw ng pagpapanggap bilang isang dukhang asawa at ang bawat luhang ibinuhos niya sa ilalim ng pangungutya ng pamilya ni Kazi, ang lahat ng iyon ay opisyal ng nagwakas. Ang sumpa sa kanyang ama ay natapos na sa pinakamakasaysayang paraan. Pumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang lalaking may edad na, pormal ang suot at may bitbit na itim na leather na briefcase. Siya si Attorney Mendoza, ang tapat na kanang kamay ng yumaong ama ni Zara. Kasunod niya ang 4 na lalaking nakasuot ng barong at may seryosong mukha, ang mga personal na tagapangalaga ng pamilya Montenegro na matagal nang naghihintay sa utos ng kanilang tunay na amo. Isang saglit na tumingin si Doktor Gabriel sa sagisag ng gintong agila sa briefcase, ang simbolo ng Zobel Montenegro, at isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago siya tahimik na lumabas ng silid. Senyorita Zara, tapos na ang panahon ng iyong pagpapakumbaba, wika ni Attorney Mendoza habang nakayuko ng malalim bilang tanda ng paggalang. Inilapag niya ang mga dokumento sa kama ni Zara. Ang lahat ng ari-arian, ang mga kumpanya sa ibang bansa, at ang bawat sentimo ng Imperyong Montenegro ay muli nang nasa ilalim ng iyong pangalan. Hinihintay na lamang nito ang iyong lagda upang ganap na mabawi ang iyong trono. Nanginginig ang kamay ni Zara habang hinahawakan ang pluma. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa side table. Isang text message mula kay Kazi ang lumitaw sa screen. Huwag mo nang tangkaing bumalik dito, Zara. Nakakadiri ang amoy ng kahirapan mo. Iwan mo na ang natitirang dignidad mo at pirasuhan ang annulment papers na ipapadala ko. Sa wakas, malaya na ako sa iyo at magiging masaya na kami ni Leah kasama ang anak namin. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Zara. Ang tawang iyon ay hindi nanggaling sa kagalakan, kundi sa isang matinding desisyon na nagpabago sa daloy ng kanyang dugo. Ang nanginginig niyang kamay ay naging matatag. Mabilis at may determinasyon niyang nilagdaan ang bawat pahina ng dokumento. Ang bawat dulo ng pluma ay tila isang sandata na humahawa ng daan patungo sa kanyang paghihiganti. Ibinalik niya ang pluma kay Attorney Mendoza at tumingin sa labas ng bintana kung saan ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng kulay ginto sa langit. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pag-aalinlangan at lungkot, ay naging tila isang estatwa ng marmol, maganda, ngunit napakalamig. Attorney Mendoza, simulan na ang paglilinis. Utos ni Zara, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng emosyon. Bilhin mo ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Kazi ngayong araw. Gusto ko, sa oras na pumasok siya sa opisina, ang bawat hiningang ilalabas niya ay pag-aari ko na. Ngunit huwag niyo munang ipapaalam kung sino ang bagong may-ari. Gusto kong makita kung paano siya sasayaw sa palad ko habang iniisip niyang siya ay ligtas na. Tinitigan ni Zara ang litrato ng kanyang anak na kinuha ni Gabriel kanina mula sa nursery. Ito ang kanyang kayamanan. At para sa batang ito, titiyakin niyang ang bawat taong nanakit sa kanila ay magbabayad ng higit pa sa kayang bayaran ng kanilang mga kaluluwa. Sa loob ng bahay na dati ay itinuring ni Zara na santuwaryo, isang bago at mapang-uyam na halimuyak ang namamayani. Amoy ng mamahaling pabango na pilit itinatago ang lansa ng kataksilan. Inilapag ni Leah ang kanyang mga maleta
Sa ibabaw ng kama, ang kumpas ng kanyang mga kamay ay puno ng yabang, tila isang reynang sumasakop sa isang bagong teritoryo. Ang bawat bag na nakalapag ay may tatak ng mga kilalang disenyo, ngunit kung susuriing mabuti, ang mga tahi nito ay hindi pantay at ang balat ay tila gawa lamang sa plastic. Gayunpaman, sa paningin ni Doña Silvia, ang mga ito ay simbolo ng kaligtasan mula sa kahirapan. Hay naku, Lia Hija. Ibang-iba ka talaga sa palamuning si Zara. Isipin mo, ang dinala niya lang dito noon ay isang lumang bayong at 2 kupas na duster. Wika ni Doña Silvia habang hinihimas ang isang bag na akala niya ay tunay na Hermes. Dito ka sa master's bedroom. Bagay sa iyo ang mamahaling gamit, hindi tulad ng dati nating kasama na amoy pawis at amoy kusina palagi. Don't worry, Tita Sylvia. Once Kazi gets his promotion, I'll make sure you have the latest collection from Paris. Sagot ni Leah na may kasamang pekeng tawa. Sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang pangamba. Alam niyang ang perang ginamit niya para sa mga luxury items na ito ay galing sa pangungutang sa mga mapanganib na tao at kailangan niyang mapakasalan si Kazi sa lalong madaling panahon upang mabayaran ang lahat ng kanyang pagpapanggap. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang katahimikan ng VIP Suite sa ospital ay nagsisilbing kuta ni Zara. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng nursery, pinagmamasdan ng kanyang anak na natutulog sa loob ng incubator. Ang munting sanggol na biniyayaan ng pangalang Esperanza ay tila isang anghel na nagpapaalala sa kanya na mayroon pang kabutihan sa mundo. Naramdaman ni Zara ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang pumasok. Ang amoy ng malinis na koton at ang banayad na hakbang ay sapat na upang makilala si Dr. Gabriel. Inilapag ng doktor ang isang baso ng mainit na gatas sa mesa at tumayo sa tabi ni Zara. Pinanatili ang isang kagalang-galang na distansya. Kailangan mong uminom, Zara. Hindi ka makakabawi ng lakas kung puro pag-aalala ang laman ng isip mo, malumanay na utos ni Gabriel. Kinuha niya ang isang manipis na kumot at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Zara. Ang haplos ng tela at ang init ng gatas ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay puno ng pag-unawa at isang uri ng proteksyon na kailanman ay hindi ibinigay ni Kazi. Ngunit ang kapayapaang ito ay ang kalmado bago ang baha. Sa opisina ni Kazi, ang hangin ay naging mabigat at puno ng tensyon. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagbababadya ng gulo. Isang malaking anunsyo ang nakapaskil sa bawat screen ng kumpanya. Ang kumpanya ay binili na ng isang misteryosong investor mula sa Montenegro Group at isang malawakang pagsusuri sa lahat ng posisyon ang magaganap sa loob ng 48 oras. Namutla si Kazi habang binabasa ang memo. Ang pangarap niyang maging vice president ay tila isang bula na biglang pumutok. Sa takot na mawalan ng kabuhayan, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Leah. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Leah, babe, kailangan ko ng tulong mo. Nagkakagulo rito sa opisina. May bagong may-ari at balitang magtatanggalan. Sabi mo may kakilala kang mga bigating investors sa pamilya nyo? Baka pwedeng hiramin ko muna ang sasabihin mong 5 million pesos para ipakita sa board
na meron akong malakas na backers. Sa kabilang linya, napatitig si Leah sa kanyang mga kuko. Ang kanyang mukha ay biglang naging malamig. Kazi, you know my money is tied up in international bonds right ngayon. My accountant told me it will take weeks to liquidate. Ayusin mo muna ang problema mo dyan. I'm busy preparing for our engagement party, okay? Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang sampal sa mukha ni Kazi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang malamig na hinala, ngunit agad niya itong iwinaksi. Hindi niya alam na habang siya ay nagkakandara pa sa takot, si Zara ay nakaupo sa kanyang kama sa ospital. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng bawat galaw ni Kazi sa loob ng opisina. Hayaan mo silang mangamba, Attorney Mendoza. Wika ni Zara habang pinagmamasdan ang naghihikahos na mukha ng kanyang asawa sa screen. Ito pa lamang ang unang hakbang. Gusto kong maramdaman nila ang dilim na ibinigay nila sa akin noong gabing iyon. Ang bawat hininga ng takot ni Kazi ay kabayaran sa bawat patak ng dugo ko sa semento. Sir, pakiusap. Handa akong gawin ang kahit ano, huwag niyo lang akong tanggalin sa trabaho. May pamilya po akong binubuhay, may sanggol na parating. Ang boses ni Kazi ay nanginig sa loob ng malamig na opisina ng bagong HR director. Ang lalaking nasa harap niya, na siyang itinalaga ni Zara, ay hindi man lamang nag-angat ng tingin mula sa hawak na folder. Ang tunog ng pagpitik ng kanyang mamahaling ballpen ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Kazi. Masyadong mababa ang performance mo, Mr. Montenegro. At ayon sa bagong management, hindi namin kailangan ng isang senior manager na walang malasakit sa kumpanya. Ngunit dahil ayaw naming maging malupit, mayroon kaming alok. Maaari kang manatili, pero bilang isang clerk sa warehouse. Kalahati ng sahod mo ang mawawala at ang posisyon mo ay ibibigay sa mas karapat-dapat. Parang gumuho ang mundo ni Kazi. Ang kanyang dangal na itinayo sa kasinungalingan ay unti-unting nayayakap ng kahihiyan. Ngunit dahil sa takot na mauwi sa kalsada, dahan-dahan siyang tumango. Ang pagsang-ayon na iyon ay tila paglunok ng isang basong puno ng bubog. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng makapal na pader, isang lihim na kamera ang nagpapadala ng bawat detalye ng kanyang pagluhod sa tablet na hawak ni Zara. Samantala, sa isang mamahaling jewelry store sa loob ng isang tanyag na mall, si Leah ay abala sa pagpili ng pinakamalaking singsing na nakadisplay. Ang kanyang mukha ay puno ng kislap ng kasakiman. Tila iniisip na ang bawat brilyante ay magtatakip sa kanyang mababang pinagmulan. I'll take this one. Iselyo nyo na, it'll be a gift for myself. Marting wika ni Leah sabay abot ng isang kulay itim na credit card. Ngunit ang inaasahang tunog ng tagumpay ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ibinalik ng sales lady ang card ng may halong pag-aalinlangan. I'm sorry, ma'am, but the transaction was declined. Sabi po sa system, insufficient funds or blocked ang account. Ang pamumula ng mukha ni Leah ay hindi dahil sa makeup, kundi dahil sa matinding hiya habang nararamdaman ang mapanghusgang tingin ng ibang mga customer. Mabilis siyang lumabas ng tindahan at tumungo sa isang madilim na sulok ng parking lot. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, tinawagan niya ang isang numerong hindi nakarehistro. Kailangan ko ng dagdag na pondo. Kahit magkano, basta maikabit ko lang ang pangalan ko sa pamilya Montenegro ng tuluyan. Babayaran ko kayo kapag nakuha ko na ang mana ni Kazi. Bulong niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at panganib.
Sa loob ng tahimik na opisina ni Attorney Mendoza, pinagmamasdan ni Zara ang video ni Leah. Katabi niya si Dr. Gabriel na noon ay tahimik na nagbabasa ng medical chart ni Esperanza. Ang katahimikan sa silid ay bumasag nang mapansin ni Zara ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang kaaway. Ang bilis nilang maubos, Attorney Mendoza. Ang akala nila ang yaman ay nakukuha sa panlilinlang, wika ni Zara. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Nag-angat ng tingin si Gabriel. Ang sugat na galing sa sariling gawa ay ang pinakamahirap gamutin, Zara. Sigurado ka na ba rito? Ang puot ay tila apoy. Kung hindi ka maingat, baka pati ikaw ay matupok nito. Humarap si Zara sa doktor. Ang kanyang mukha ay lumambot ng bahagya ngunit nanatiling matatag. Hindi ito puot, Gabriel. Ito ay paglilinis. Kailangan nilang maramdaman ang bawat hagupit ng tadhana na ibinigay nila sa akin. Pag-uwi sa bahay, sinalubong ni Leah si Doña Silvia na noon ay balisa dahil sa balita ng pagbaba ng posisyon ni Kazi. Ginamit ni Leah ang kanyang pinakamabisang sandata, ang kanyang dila na puno ng lason at panlilinlang. Tita Silvia, don't worry. Kaya lang naman naging ganyan ang sitwasyon ni Kazi dahil wala siyang sapat na puhunan para mapabilib ang bagong management. I have an investment fund. Tinitiyak ko sa inyo, dodoble ang pera natin sa loob ng 1 linggo. Pero kailangan ko ng startup capital. If you can give me your savings and maybe your jewelry, maisasalba natin ang career ni Kazi. Dahil sa takot na mawalan ng marangyang buhay at sa pagmamahal sa kanyang anak, hindi na nag-isip ang matanda. Tinungo niya ang kanyang kwarto at kinuha ang maliit na vault sa ilalim ng kama. Doon, inilabas niya ang lahat ng kanyang pinag-ipunan, mga alahas na pamana pa ng kanyang mga ninuno at ang perang itinago niya para sa kanyang pagtanda. Ito na ang lahat, Leah. Isalba mo ang anak ko. Huwag niyo akong bibiguin, wika ni Doña Silvia habang iniaabot ang lahat ng kanyang ari-arian. Kinuha ni Leah ang kahon nang may lihim ng ngiti. Ang bawat gintong hawak niya ay tila tiket patungo sa kanyang pansamantalang kaligtasan. Sa sandaling iyon, ang huling proteksyon ng pamilya Montenegro ay tuluyan ng pinitas ng isang magnanakaw. Sa kabilang linya, tinawagan ni Attorney Mendoza si Zara. Senyorita, naibigay na ni Doña Silvia ang lahat ng kanyang ari-arian kay Leah. Ano po ang susunod nating hakbang? Tumingin si Zara sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang gabi ay tila mas lalong dumidilim. Hayaan mo silang maubos, Attorney Mendoza. Hayaan mong kainin sila ng sarili nilang kasakiman. Ang mga papet ay masarap panoorin habang kusang pinuputol ang sarili nilang mga tali. Naramdaman ni Zara ang mahinang pagyanig ng kanyang lumang telepono sa ibabaw ng lamesa. Sa screen, ang pangalang dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa takot at kaba ay muling lumitaw. Kazi. Ngunit sa pagkakataong ito, walang panginginig ang kanyang mga kamay. Sa halip, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Pinindot niya ang answer button at itinapat ang telepono sa kanyang tainga, ngunit nanatili siyang tahimik. Zara. Sa wakas, sumagot ka rin, babae ka. Nasaan ang mga dokumento ng insurance na nasa itim na folder? Hinahanap ko sa cabinet pero wala roon. Huwag mong sabihing ninakaw mo rin iyon bago ka lumayas. Hindi. Ang boses ni Kazi ay puno ng pamilyar na bagsik. Tila iniisip pa rin niyang siya ang hari na dapat luhuran ni Zara.
At huwag ka nang mag-isip na hihingi ka ng pera para sa pambayad mo sa ospital. Wala akong pakialam kung nanganak ka na o kung namatay ka na sa kalsada. Isang sentimo, wala kang makukuha sa akin. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zara habang pinakikinggan ang desperasyon sa boses ng lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang bawat salita nito ay tila isang huling hininga ng isang lumulubog na barko. Tapos ka na ba, Kazi? Ang boses ni Zara ay lumabas na napakakalmado, napakalalim, at puno ng autoridad na hindi kailanman narinig ni Kazi noon. Ang folder na hinahanap mo ay wala sa akin. Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo? Baka sa sobrang pagmamahal niya kay Leah, pati ang huling seguridad ng pamilya niyo ay naibigay na niya sa maling tao. Natigilan si Kazi sa kabilang linya. Ang katahimikan ay nabalot ng pagkalito. Anong, anong ibig mong sabihin? At bakit ganyan ang boses mo? Akala mo ba matatakot mo ako sa pag-aastang mayaman mo? Isa ka lang palamunin, Zara. Tandaan mo yan. Enjoyin mo ang bahay na iyan, Kazi. Habang kaya mo pa, patuloy ni Zara, binaliwala ang kanyang panlalait. Huminga ka ng malalim sa bawat sulok ng kwartong iyan dahil sa bawat pagpikit ng mga mata mo, ang bawat gamit na hinahawakan mo ay dahan-dahang nawawala sa iyo. At tungkol sa pera, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ang barya mo. Dahil ang buong buhay mo, Casey, ay nabili ko na nang hindi mo nalalaman. Bago pa man makasagot ang lalaki, pinutol na ni Zara ang linya. Inilapag niya ang telepono at huminga ng malalim. Isang matinding gaan sa pakiramdam ang lumaganap sa kanyang dibdib. Ang dating biktima ay wala na. Ang tanging natitira ay ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Sa bahay ni Nakazi, itinapon niya ang kanyang cellphone sa sofa sa sobrang inis. Baliw na ang babaeng iyon. Akala mo kung sinong Reyna. Sigaw niya habang hinarap si Leah na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Sino ba yan, babe? That ex of yours again? Hayaan mo na siya. Once we attend the Zobel Montenegro Gala, lahat ng utang natin ay mababayaran na. I heard the new owner of your company will be there. We just need to make a good impression, wika ni Leah. Pagaman sa loob-loob niya ay kinakabahan din siya sa mga huling banta ng mga pinagkakautangan niya. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na katok ang narinig sa kanilang pintuan. Isang formal na lalaking naka-uniforme ng courier ang nag-abot ng isang gintong sobre na may tatak na Zobel Montenegro. Sa loob nito ay isang marangyang imbitasyon para sa Giadin Kazi Montenegro. Kuminang ang mga mata ni Doña Silvia na noon ay kalalabas lang mula sa kusina. Nakita mo na, Kazi? Sabi ko sa iyo, si Leah ang swerte natin. Inimbitahan tayo ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Tiyak na mapapansin ka ng bagong may-ari ng kumpanya nyo. Ito na ang simula ng ating pag-angat. Hindi nila alam na sa kabilang panig ng lungsod, si Zara ay tahimik na humihigop ng mainit na tsaa habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila mula sa kanyang VIP suite. Ang bawat detalye ng imbitasyong iyon ay isang bitag na maingat niyang inilatag. Handa na ang lahat, Attorney Mendoza? Tanong ni Zara nang pumasok ang kanyang abogado. Opo, senyorita. Siguradong darating sila. Ang kompetisyon sa pagitan ni Leah at Doña Silvia para sa atensyon mo ay magiging isang magandang palabas, sagot ni Mendoza. Isang matamis ngunit mapanganib ng ngiti ang namalagi sa mukha ni Zara. Gusto ko silang makitang nakasuot ng pinakamagara nilang damit.
Gusto ko silang makitang punong-puno ng pag-asa. Dahil ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa ituktok ng isang panaginip. Ang bawat malakas na hampa sa pinto ay tila pagyanig ng buong pundasyon ng bahay ni Nakazi. Hindi na ito ang magalang nakatok ng isang kartero, kundi ang marahas na pagkalampag ng mga taong naniningil ng utang na dugo. Sa loob, namumutla si Doña Silvia habang yakap ang kanyang maliit na vault na ngayon ay wala ng laman kundi hangin at alikabok. Sa harap niya, si Lia ay hindi na ang maamong tupa na nagpapakilalang heredera. Ang kanyang mukha ay balot ng takot at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto at sa bintana. Lia, ano ito? Bakit may mga lalaking sumisigaw sa labas at hinahanap ang pangalan mo? Ang boses ni Doña Silvia ay nanginig sa pagitan ng hikbi at galit. Sabi mo, ang ginto ko ay itataya mo sa investment? Bakit pati ang titulo ng bahay na ito ay nalaman nilang isinanla mo? Hindi na nakasagot si Lia dahil sa isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin mula sa kusina. Pumasok si Kazi na noon ay duguan ang kamao dahil sa galit. Nalaman niya mula sa bangko na ang lahat ng kanyang huling sahod ay na-withdraw na gamit ang isang peking authorization letter na may pirma ni Lia. Ang maskara ng pag-ibig ay tuluyan ng nahulog, pinalitan ng isang madilim na katotohanan na mas mapait pa sa kamatayan. Manloloko ka! Sigaw ni Kazi sabay lundag patungo kay Lia. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang babae, ang pintuan ay tuluyan ng natuklap mula sa hamba nito. Pumasok ang tatlong lalaking malalaki ang katawan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon habang hawak ang mga dokumento ng foreclosure. Mr. Montenegro, ang bahay na ito ay hindi na sa inyo. Nabenta na ito sa isang subasta 3 oras ang nakalilipas. Wika ng lalaking nasa gitna. Mayroon kayong 10 minuto upang kunin ang mga basahan ninyo at lumayas. Kung hindi, ang mga pulis ang maglalabas sa inyo. Sa labas, ang langit ay tila naghahanda para sa isang pag-uulit ng kasaysayan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, dahan-dahan noong una, hanggang sa naging isang malakas na buhos na tila nais hugasan ng lahat ng dumi sa paligid. Si Doña Silvia, Kazi at Lia ay kinaladkad palabas ng kanilang sariling bakuran. Inihagis sa putikan ang kanilang mga gamit, ang mga peking bag ni Lia, ang mga mamahaling sapatos ni Kazi, at ang mga lumang gamit ni Doña Silvia. Habang nangyayari ang kaguluhang ito, sa loob ng isang marangyang suite sa itaas na palapag ng Diamond Hotel, ang kapaligiran ay nababalot ng kapayapaan at karangyaan. Nakatayo si Zara sa harap ng isang malaking salamin, nakasuot ng isang damit na gawa sa pinakamahusay na seda, kulay ginto na tila kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang balat ay tila porselana at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng kapangyarihan na tanging ang mga tunay na reyna lamang ang nagtataglay. Nararamdaman ni Zara ang paglapit ni Dr. Gabriel. Hawak ng doktor ang isang kahon ng alahas na naglalaman ng isang kwintas na gawa sa mga pambihirang brilyante, isang pamana mula sa ina ni Zara. Sa isang napakaingat na galaw, kinuha ni Gabriel ang kwintas at lumapit sa likuran ni Zara. Nadama ni Zara ang banayad na init ng hininga ni Gabriel sa kanyang batok, isang pakiramdam na naghatid ng kakaibang kaba ngunit puno ng seguridad. Hayaan mong tulungan kita, bulong ni Gabriel.
Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa malambot na balat ng leeg ni Zara habang ikinakabit ang lock ng kwintas. Sa salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang kumpas ng pagnanasa, kundi isang malalim na paghanga at katapatan. Handa na ang reyna, wika ni Gabriel habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang mga kamay. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na nagsasabing anuman ang mangyari sa gabing ito, siya ay nasa likuran lamang ni Zara upang sumuporta. Tumingin muli si Zara sa kanyang sarili. Wala na ang bakas ng babaeng umiiyak sa putikan noong gabing iyon. Kinuha niya ang gintong sobre ng imbitasyon na nakapatong sa mesa. Alam niyang sa ibaba, sa labas ng hotel, ang kanyang mga kaaway ay nakatayo sa ilalim ng ulan, nanginginig sa lamig at kahihiyan. Hawak ang huling piraso ng papel na inaakala nilang magliligtas sa kanila. Siningil na ng tadhana ang unang bahagi ng kanilang utang, bulong ni Zara sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagbabadya ng isang unos. Ngunit ang tunay na kabayaran ay magsisimula pa lamang sa sandaling tumuntong sila sa loob ng aking kaharian. Lumabas si Zara ng silid. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa bawat hakbang niya, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglalaho, pinalitan ng isang nagniningning na bukas na puno ng katarungan. Basang-basa ang laylayan ng pantalon ni Kazi habang humahakbang siya sa makintab na sahig ng lobby ng Diamond Hotel. Ang bawat patak ng ulan na nahuhulog mula sa kanyang gulo-gulong buhok ay tila isang mantsa sa malinis at puting marmol. Sa kanyang tabi, si Doña Silvia ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinihimas ang basang tela ng kanyang lumang gown. Kahit si Leah, na madalas ay puno ng kumpiyansa, ay abala sa pagpupunas ng kanyang kumalat na mascara gamit ang isang maduming tissue. Mukha silang mga basang sisiw na pilit na nagbibihis agila. Ayusin niyo ang mga mukha niyo, bulong ni Kazi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lamig at desperasyon. Ito na lang ang pagkakataon natin. Kapag nakapasok tayo sa loob at nakausap ang bagong chairperson, mababawi natin ang lahat. Just act like we belong here. Ipinakita nila ang gintong imbitasyon sa gwardiya sa pintuan ng Grand Ballroom. Kahit may halong pag-aalinlangan sa mga mata ng gwardiya dahil sa kanilang hitsura, wala itong nagawa kundi papasukin sila dahil sa pagiging tunay ng dokumentong hawak nila. Pagbukas ng malaking pinto, sinalubong sila ng isang mundong malayong-layo sa putikang iniwan nila sa kalsada. Ang amoy ng mga sariwang lila at mamahaling champagne ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng malambing na tugtog ng isang string quartet na tila nagbibigay ng isang maringal na aura sa bawat sulok. Sinubukan nilang humalo sa karamihan. Lumapit si Doña Silvia sa isang grupo ng mga matatandang babaeng nakasuot ng mga perlas. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang mga ito ay sabay-sabay na tumalikod at nagtakip ng mga ilong, tila naramdaman ang amoy ng ulan at kahirapan na dala ng matanda. Si Kazi naman ay pilit na kumuha ng isang baso ng alak mula sa isang waiter. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan ng VIP lounge, naghihintay sa paglabas ng taong magliligtas sa kanya. Dahil sa matinding gutom at pagod mula sa pagkakapalayas sa kanila, hindi na napigilan ni Kazi ang kanyang sarili nang makakita ng isang lamesang puno ng mga dessert. Sa gitna ng karangyaan ng paligid, mabilis siyang kumuha ng isang piraso ng Petit Four at palihim itong ibinalot sa kanyang panyo.
Ang isang taong dating nagmamalaki ng kanyang posisyon ay ngayon ay nagnanakaw na lamang ng pagkain upang may laman ang kumakalam na sikmura. Ang bawat nguya niya ay puno ng pait at kahihiyan, isang larawan ng taong siningil na ng kanyang sariling kayabangan. Bakit wala pa ang chairperson? Inis na tanong ni Leah habang pilit na inaayos ang kanyang buhok sa harap ng isang dekorasyong salamin. I thought the Montenegro family was known for their punctuality. Wait lang, Hija. Siguradong pinaghahandaan lang nila ang kanilang grand entrance, sagot ni Doña Silvia, bagaman sa loob niya ay kinakabahan din siya. Ang tanging hawak niyang alas ay ang paniniwalang mabait si Zara at baka sakaling magtagpo sila rito para humingi ng tulong. Hindi niya pa rin matanggap sa kanyang isip na si Zara ay wala na sa kanilang poder. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom, pinalitan ng isang solong spotlight na nakatutok sa tuktok ng malaking hagdanan. Ang lahat ng bulungan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang tunog ng pagtahimik ng string quartet ay nagbigay daan sa boses ng Master of Ceremonies na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ladies and gentlemen, the moment you have all been waiting for. Please join us in welcoming the woman who holds the future of the Zobel Montenegro Empire in her hands. The new chairperson and CEO, the sole heiress of the Montenegro legacy. Rumingas ang pag-asa sa mga mata ni Kazi. Inayos niya ang kanyang basang Amerikana at inihanda ang kanyang pinakamagandang ngiti. Iniisip na baka isang matandang byuda ang lilitaw na madali niyang mabobola. Si Doña Silvia naman ay humawak sa kanyang dibdib, tahimik na nagdarasal na sana ay maging mabuti ang loob ng bagong amo sa kanila. Isang dahan-dahang tunog ng pagtama ng takong ng sapatos sa marmol na hagdan ang narinig ng lahat. Mula sa kadiliman, isang anino ng babae ang dahan-dahang lumabas. Ang kanyang damit na kulay ginto ay tila sumasayaw sa ilalim ng ilaw, at ang vial na manipis sa kanyang mukha ay unti-unting itinaas ng kanyang sariling kamay. Nang tumama ang ilaw sa kanyang mukha, ang mundo ni Kazi ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nulas mula sa kanyang mga kamay, bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila ang tunog din ng kanyang huling pag-asa. Ang babaeng nakatayo sa tuktok ng hagdanan, suot ang korona ng kapangyarihan at ang titig na kasing talim ng kidlat, ay walang iba kundi ang babaeng itinapon nila sa putikan noong gabing iyon. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat hininga ng mga naroroon. Ang bawat mata ay nakatuon sa babaeng dahan-dahang bumababa sa hagdanan, ngunit para kay Kazi at Doña Silvia, ang bawat hakbang ni Zara ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanilang natitirang katinuan. Ang ingay ng mga bulungan ng ibang mga panauhin ay tila naging malabong ugong na lamang sa kanilang pandinig. Hindi ito maaari. Si Zara? Paanong naging siya ang chairperson? Ang pabulong na tanong ni Kazi sa sarili. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Ang Petit Four na ninakaw niya kanina at pinalot sa panyo ay nalaglag sa sahig. Isang maliit na mantsa ng kanyang kahihiyan na ngayon ay nayapakan na ng ibang mga tao. Maging si Leah ay napaurong ng ilang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang pilit na naghahanap ng malulusutan sa likuran ng mga matatangkad na dekorasyon. Ang babaeng itinuring niyang basura ay ngayon ay nagliliwanag sa ginto at brilyante.
ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na pinag-ambisyunan niyang makuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Nang marating ni Zara ang huling baitang ng hagdan, ang mga tao ay kusang tumabi upang gumawa ng isang malawak na daanan patungo sa entablado. Ang kanyang bawat kumpas ay puno ng dignidad. Ang kanyang titig ay hindi kumukurap habang nakatutok sa pamilyang sumira sa kanyang buhay. Sa gitna ng gulat, isang biglaang bugso ng kawalan ng hiya ang sumapi kay Kazi. Inayos niya ang kanyang basang Amerikana at sumigaw sa gitna ng karamihan. Zara, asawa ko, alam ko na babalikan mo kami. Nay Sylvia, tingnan nyo, ang asawa ko ay hindi tayo pinabayaan. Lalakad sana si Kazi patungo kay Zara na may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man siya makalapit ng 3 hakbang, dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong ang mabilis na humarang sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ng mga ito ang kanyang mga braso at marahas na itinulak pabalik. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa matigas na marmol ay umaling-awngaw. Isang tunog ng pagsuko na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya sa harap ng babaeng dati ay tinatapakan niya. Sino ang tinatawag mong asawa? Ang boses ni Zara ay umaling-awngaw sa buong ballroom gamit ang mikropono, malamig at walang bahid ng pagmamahal. Ang asawa mo ay ang babaeng itinapon mo sa labas ng bahay mo sa gitna ng bagyo habang nag-aagaw buhay ang inyong anak. Ang asawa mo ay ang babaeng minaliit mo, ninakawan ng karapatan, at itinuring na alila sa loob ng 3 taon. Tumayo si Zara sa gitna ng entablado. Ang bawat spotlight ay nakatutok sa kanya. Mula sa karamihan, si Doña Silvia ay gumapang patungo sa harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pekeng luha habang pilit na humahawak sa laylayan ng entablado. Zara anak, patawarin mo kami. Nagkamali lang kami ng akala. Alam mo namang mahal ka namin, hindi ba? Ako ang nag-alaga sa iyo noong wala kang matuluyan. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Zara, isang tawang tila humihiwa sa hangin. Utang na loob, Nay Sylvia? O baka dapat kong sabihin na ang perang ginamit nyo para ipakita ang inyong kabaitan ay galing sa insurance ng mga magulang ko na ninakaw nyo noong mga bata pa ako? Nakita ko na ang lahat ng dokumento. Kinuha niyo ang lahat sa akin, ang yaman ko, ang pagkatao ko, at halos pati ang buhay ng anak ko. Nanlumo ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa entablado. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mata ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa ay nakatuon sa kanila ng may halong pandidiri. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na tumutupok sa kanilang pagkatao. Kasabay ng pagtatapos ng huling pangungusap ni Zara, ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na tumatama sa sahig ay nagpatahimik sa lahat. Pumasok ang 4 na opisyal ng pulisya, hawak ang mga dokumentong may tatak ng korte. Ang kanilang mabilis na paglakad patungo sa kinaroroonan ni Kazi ay nagbigay ng huling hatol sa gabing iyon. Mr. Kazi Montenegro, mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto dahil sa kasong embezzlement at falsification of documents. Wika ng opisyal habang inilalabas ang mga bakal na posas. Nawala ang katinuan ni Kazi. Ang takot na makulong at ang galit sa pagkakalantad ng kanyang tunay na kulay ay nagtulak sa kanya sa isang desperadong kilos. Mabilis siyang kumilos, dinukot ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa na palihim niyang dala.
Sa isang mabilis na galaw, sinubukan niyang lundagin ang entablado patungo kay Zara. Ang kanyang mukha ay balot ng poot at kabaliwan. Ang kislap ng talim sa ilalim ng mga chandelier ay naghatid ng malakas na hiyawan mula sa mga bisita. Ang bawat segundo ay tila tumigil habang ang panganib ay mabilis na lumalapit. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ay tila isang kidlat na nagbadya ng kamatayan sa gitna ng karangyaan. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit ang talim ni Kazi sa dibdib ni Zara, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan nila. Si Dr. Gabriel, sa isang kumpas na puno ng galing at determinasyon, ay mabilis na humawak sa braso ni Kazi. Gamit ang kanyang buong lakas, inikot niya ang kamay ng lalaki hanggang sa marinig ang tunog ng pagluwag ng mga kasukasuan nito. Ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang matunog na pagtama sa marmol na umalingaw-ngaw sa buong ballroom bago ito tuluyang sumadsad palayo sa paanan ng mga gwardiya. Hindi nagtapos doon ang depensa ni Gabriel. Isang matinding sipa ang kanyang pinakawalan na tumama sa dibdib ni Kazi, sanhi upang ang lalaki ay tumalsik pabalik sa ibaba ng entablado. Ang dagundong ng pagbagsak ng katawan ni Kazi sa matigas na sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang natitirang yabang. Agad siyang dinagsaan ng 4 na pulis at 2 bouncer, idiniin ang kanyang mukha sa malamig na marmol habang ang kanyang mga kamay ay marahas na ipinako sa kanyang likuran upang ikabit ang mga bakal na posas. "Bitiwan niyo ako! Zara, hayop ka! Akin ang lahat ng ito! Akin lang!" Ang sigaw ni Kazi ay tila ungol ng isang sugatang hayop, puno ng pait at kabaliwan na nagpatahimik sa lahat ng mga panauhin. Walang sinuman ang nagpakita ng awa. Ang tanging mababakas sa mukha ng mga tao ay ang matinding pandidiri sa lalaking naging marahas sa harap ng publiko. Sa kabilang bahagi ng sirkulo, sinubukan ni Leah na dahan-dahang umatras patungo sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali sa takot. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang babaeng opisyal ng pulisya ang humarang sa kanyang daraanan. Iniharap sa kanya ang isang warrant na nagpapatunay sa kanyang mga krimen ng falsification at estafa. Ang tunog ng pag-lock ng posas sa kanyang mga manipis na braso ay tila ang pagtatapos ng kanyang mga pangarap na maging isang heredera. Ang bawat pekeng alahas na suot niya ay tila nagmukhang mga tanikala ng kanyang pagkakamali. Ngunit ang pinakamasakit na eksena ay ang paglapit ni Doña Silvia kay Zara. Ang matandang babae, na dati ay may matayog na noo at mapanghamak na tingin, ay ngayon ay nakaluhod sa paanan ng entablado. Ang kanyang mga kamay, na tila mga tuyong sanga, ay pilit na kumakapit sa kumikinang na laylayan ng gintong gown ni Zara. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa makapal niyang makeup, lumilikha ng mga madidilim na guhit sa kanyang mukha na tila mga peklat ng kanyang mga kasinungalingan. "Zara, anak ko, huwag mong hayaang mangyari ito. Kami ang pamilya mo, hindi ba? Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali. May sakit ako sa puso, Zara. Hindi ko kakayanin sa kulungan." Ang boses ng matanda ay basag, puno ng pilit na emosyon na wala ng talab sa puso ni Zara. Dahan-dahang yumuko si Zara, ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang estatwa ng porselana. Napakaganda, ngunit napakalamig. Kinuha niya ang kamay ng matanda at marahan itong inalis sa kanyang damit, tila nag-aalis ng isang mantsa. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Doña Silvia
Sapat lamang upang ang kanyang bulong ay tila isang malamig na hanging tumatagos sa kaluluwa ng matanda. Wala na akong utang na loob sa inyo, Doña Silvia. Tapos na ang panahon na ang kabaitan ko ang ginagawa ninyong sandata laban sa akin. Kayo ang may utang sa akin. Utang na dugo, utang na luha, at utang na buhay. At ngayong gabi, ang tadhana na mismo ang naniningil. Huwag mong hanapin ang awa sa akin dahil itinapon niyo iyon kasama ko noong gabing iwan niyo ako sa ulan. Tumayo ng tuwid si Zara at tumingin sa mga pulis. Sa isang tahimik na tango, binigyan niya sila ng hudyat. Ang tunog ng mga sapatos na kumakaladkad sa sahig ay naging musika sa pandinig ni Zara habang ang 3 taong sumira sa kanyang buhay ay sapilitang inilalabas sa marangyang ballroom. Ang mga sigaw ni Kazi at ang hagulgol ni Doña Silvia ay unti-unting humina hanggang sa ito ay tuluyang lamunin ng katahimikan ng malawak na selyadong pintuan. Bumalik ang mapayapang tugtog ng mga string quartet, tila nililinis ang hangin mula sa polusyon ng kasamaan. Ngunit nanatiling nakatayo si Zara sa gitna ng entablado, tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa malalaking salamin ng silid. Napatingin siya sa kanyang mga paa na suot ang nagniningning na sapatos at panandaliang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang mga paa na trun at duguan noong gabing iyon sa kalsada. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Pakiramdam niya ay tila may isang mabigat na pader na gumuho mula sa kanyang dibdib, nagbibigay daan sa sariwang hangin ng kalayaan. Ang poot na dati ay nagpapakitid sa kanyang mundo ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Naramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita, hindi ito nagtanong. Sa halip, inabot lamang ng doktor ang kanyang kamay at dahan-dahang pinisil ang mga daliri ni Zara, isang tahimik na pangakong handa siyang samahan ito sa paglalakad patungo sa isang bagong bukas. Sa sandaling iyon, alam ni Zara na ang paghihiganti ay natapos na at ang tunay na buhay ay magsisimula pa lamang. Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng lungsod ay tila nagbago para kay Zara. Ang dating tunog ng pagmamadali at pagmamakaawa ay napalitan ng isang himig ng pag-asa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang dyaryo na ang headline ay malaking nakasulat. Montenegro Empire, binili ang lahat ng ari-arian ng Montenegro Group. Kazi Montenegro, Leah Cruz, hinatulan sa sala ng panloloko at embezzlement. Nakasulat sa loob ng pahina ang lahat ng detalye. Si Kazi ay nahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ang kanyang mga pangarap na maging vice president ay tuluyan ng naging abo. Si Leah naman, dahil sa kanyang mga panlilinlang at pagnanakaw sa mga tao, ay hinatulan din ng 10 taon. Ngunit ang pinakamasakit na para kay Doña Silvia ay ang pagkawala ng kanyang katinuan. Natagpuan siya sa isang kalsada, walang saplot sa paa, at patuloy na nagbubulungan tungkol sa anak na mayaman at anak na magnanakaw. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Zara. Hindi ito buntong hininga ng kaligayahan, kundi ng pagod. Ang paghihiganti ay tila isang matalim na sandata. Kahit gaano pa man ito kagaling gamitin, may kaunting kirot pa ring naiiwan sa kamay ng humahawak. Sa araw na iyon, bumisita si Zara sa isang pediatric hospital na matatagpuan sa isang mahirap na komunidad. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit,
walang alahas, walang makeup. Ang kanyang presensya ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Sa loob ng hospital, nilagdaan niya ang mga dokumento na nagdedeklara ng isang malaking donasyon sa ilalim ng pangalan ni Esperanza, isang pondo na tutulong sa mga inang tulad niya na nangangailangan ng tulong pinansyal para sa panganganak at pangangalaga sa kanilang mga sanggol. Habang naglalakad sa pasilyo, nakita niya si Gabriel na kausap ang isang nurse. Ang kanyang puting uniforme ay tila sumasalamin sa kanyang malinis na puso. Nang makita ni Gabriel si Zara, agad itong lumapit na may ngiti sa mga labi. Ganda ng umaga, Zara. Ipinagmamalaki ako sa iyo. Wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng paghanga na hindi kailanman nagawa ni Kazi na ibigay. Ngumiti si Zara. Salamat, Gabriel. Ikaw din. Alam kong marami kang nagawa para sa akin at sa anak ko. Naupo sila sa isang bench sa hardin ng hospital. Sa pagitan ng pag-uusap, biglang nabanggit ni Gabriel ang kanyang sariling pamilya. Alam mo, Zara, ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng LA Healthcare Group, iyong network ng mga hospital sa buong bansa. Ngunit pinili kong maging isang simpleng pediatrician sa isang public hospital. Mayroon akong nakita sa iyo na nakita ko rin sa tatay mo, ang tunay na kabaitan at ang kagustuhang magsilbi, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal sa kapwa. Natigilan si Zara. Ang lalaking ito na inakala niyang isang simpleng doktor lamang ay isa palang anak ng isang bilyonaryo, ngunit pinili pa rin ang isang simpleng buhay upang makatulong. Isang uri ng karangalan na mas matimbang pa sa lahat ng alahas ng mundo. Tumingin sila sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang naglapit sa isa't isa. Hindi ito isang mabilis na pagdampi, kundi isang dahan-dahang pag-ugnay na puno ng pag-unawa at pagpapahalaga. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay tila nagsasayaw sa iisang ritmo. Ang sakit na naranasan ko, Gabriel, natatakot pa rin ako. Natatakot akong magtiwala ulit. Bulong ni Zara, ang kanyang boses ay tila isang mahinang hangin. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi kita mamadaliin, Zara. Handa akong maghintay hanggang sa araw na handa ka nang buksan muli ang puso mo. Ang tanging gusto ko lang ay ang makasama ka na makatulong sa iyo na palakihin si Esperanza. Hindi ko kailangan ang yaman mo, Zara. Ang tanging yaman na gusto ko ay ang makita kang masaya at ligtas. Sa kanyang mga salita, ang lahat ng pader sa puso ni Zara ay tila dahan-dahang gumuho. Ang isang taong matagal nang naghahanap ng pagmamahal at pagpapahalaga ay sa wakas ay nakakita ng isang kanlungan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Isang taon ang lumipas at ang lumang bahay na minsan ay saksi sa pighati ni Zara ay ngayon ay napuno na ng halakhak at sikat ng araw. Tinanggal na niya ang mga mamahaling kurtina at pinalitan ng manipis na tela na nagpapadausdos sa hangin, nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at hinog na mangga mula sa malawak na hardin. Sa halip na magarbong kasuotan, isang simpleng puting bestida na gawa sa linen ang suot ni Zara habang nakatayo siya sa gitna ng luntiang damuhan, nakatingala sa asul na langit. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan,
Ang mga mata ay sumasalamin sa malawak na asul ng kalangitan. Sa isang dako ng kanyang paningin, nakita niya ang isang lumang telebisyon na nakabukas sa isang news channel. Inilahad ng balita ang paglilitis ni Kazi Montenegro. Isang malaking larawan nito ang lumitaw sa screen. Ang mukha nito ay payat at puno ng panghihinayang. Kazi Montenegro, na patunayang nagkasala sa kasong embezzlement, hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ang dating negosyante, ngayon ay namumuhay sa pagsisisi sa likod ng rehas. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang tila nakaramdam ng kirot, hindi para kay Kazi, kundi para sa alaala ng dating pag-ibig na nagtapos sa trahedya. Ngunit mabilis itong naglaho, pinalitan ng isang matinding pasasalamat na siya at ang kanyang anak ay malaya sa taong iyon. Naramdaman niya ang isang mahinang paghila sa laylayan ng kanyang damit. Si Esperanza, na ngayon ay isang taong gulang na, ay humahakbang na sa mga unahan. Ang kanyang mga maliliit na kamay ay abala sa paghila sa palda ni Zara. Kasunod niya si Gabriel, na noon ay nakangiti habang hawak ang isang libro tungkol sa mga kwento ng pambatang doktor. Mama! Mama! Ang masiglang sigaw ni Esperanza habang tumatakbo patungo kay Zara. Lumuhod si Zara at niyakap ang kanyang anak, hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Ang kanyang puso ay lumubog sa ligaya. Hindi na niya kailangan ang mga alahas, mga mamahaling damit, o ang titulong chairperson upang maramdaman ang tunay na halaga ng buhay. Ang pagmamahal ng kanyang anak at ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa ay sapat na. Niyakap ni Gabriel si Zara at Esperanza. Ang kanyang braso ay dahan-dahang pumulupot sa bewang ni Zara, isang tahimik na pangako ng pagmamahal. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila nagmamadali sa anumang pamagat o sa pagtatakda ng mga petsa. Ang tanging mahalaga ay ang bawat araw na sila ay magkasama, lumilikha ng isang bagong kwento ng pag-ibig at pagpapatawad. Niyakap ni Zara si Gabriel, ang kanyang ulo ay dahan-dahang isinandal sa balikat ng lalaki. Ang mainit na sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga balat, nagbibigay ng isang pangako ng isang bagong umaga. Sa pagitan ng kanyang mga hininga, bumulong siya. Ang tunay na yaman, Kazi, ay hindi ang mga numero sa bangko o ang mga kumpanyang ipinagmamalaki mo. Ito ay ang lakas na bumangon mula sa pagkawasak, ang kapayapaan na matatagpuan sa pagpapatawad sa sarili, at ang pagmamahal na nakikita sa mga mata ng aking anak. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Mas pinili kong maging malaya, maging masaya, at maging isang ilaw para sa aking anak. At sa wakas, nahanap ko na ang aking tahanan. Hindi sa isang lugar, kundi sa puso ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, ang tunog ng halakhak ni Esperanza ay umaling-aungaw sa buong hardin. Ito ang musika ng kaligayahan, isang himno sa pag-asa, at isang testamento sa paglalakbay ng isang babae na nagmula sa dilim patungo sa liwanag, bitbit ang kanyang tunay na yaman.